Kung kwentong katatakutan din lang ang pag-uusapan, ay iisa lang ang pinagmamalaki ko dyan. Yan ay si Lolo Anselmo. Isang mabiyayang umaga po sa inyo at sana ay magustuhan nyo ang kwentong ibabahagi ko. Tungkol ito sa pakikipagsapalaran ni Lolo sa buhay niya laban sa mga aswang. Laking lolo po ako kasi maagang nagkahiwalay ang nanay at tatay ko. Kaya sina Lolo Anselmo at Lola Pasita na ang tumayong mga magulang ko. Kaming dalawa ni Lolo, masasabi kong sanggang dikit talaga kami. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, si Lolo Anselmo ay walang sawa sa pagkukwento sa akin ng mga naranasan niya. Madalas na kwento na niya pero ikukwento pa niya ulit. Kaya naman kabisado ko na ang bawat detalye. Masasabi kong totoo lahat yon dahil hindi siya nagkakamali maski isang detalye sa mga kwento niya. Siguro yun ang dahilan kung bakit naging interesado ako sa mga katatakutan at kababalaghan. Nahilig tuloy ako noong magbasa ng mga comics na nakakatakot. At ngayon naman ay manood at makinig ng mga horror sa YouTube. Alam kong marami pa rin ang hindi naniniwala sa mga aswang. Pero ako, ni katiting ay wala akong pagdududa. Dahil nasaksihan ko rin ang ilan sa mga kwento ni Lolo nung maging apo na niya ako. Ang una kong ibabahagi sa inyo ay kung paano nagsimula ang pakikipagtunggali ni Lolo Anselmo sa mga aswang. Noong araw daw ay hindi talaga siya naniniwala sa mga aswang. Pero nung dumating nga ang isang senaryong yon sa buhay niya, ay doon niya napagtanto na totoo pala sila. Binata pa si Lolo Anselmo nun. Kasalukuyan siyang nangangahoy sa gubat nang dumaan ang isang dalaga na napakaganda sa paningin niya. Nahiya siyang lapitan kasi torpe daw siya nun. Nung tumingin sa kanya yung babae, nagbaba siya ng tingin at yumuko, kaya nagpatuloy na ito sa paglalakad. Tapos tsaka niya hinabol ng tanaw. Na love at first sight daw ang binatang Anselmo. Mula noon ay palagi niyang inaabangan ng babae sa kakahuyan. Isang beses pa lang niya kasi yun nakita. Halos kilala niya lahat sa baryo nila. Pero yung dalagang yun ay hindi pamilyar sa kanya. Sinasadya niya na tagalan ang pangangahoy sa pag-asa na makikita niya ito uli. Pero dumaan ang mga araw, bigo siya. Hanggang unti-unti na niya itong nakalimutan. Isang hapon, inabutan si Lolo Anselmo ng ulan sa pangangahoy. Nagulat siya nang biglang may magpayong sa kanya. Pagtingin niya ay yung dalagang natitipuhan niya na matagal na niyang inaasam na makita uli. Grabe yung kabog ng dibdib niya. Hindi niya maitago yung saya at kilig. Nauna pang nagpakilala sa kanya yung babae sa pangalang Norinda. Kaya ayun, nagpakilala na rin siya. Habang naglalakad sila sa ulan na magkasukob sa iisang payong, ay nagkwentuhan sila ng konti. Nung tinanong ni Lolo Anselmo kung saan ito nakatira, ay hindi sinabi ng babae. Sa halip, sinabi nito na hanggang doon na lang niya maisusukob sa payong ang binatang Anselmo. Kailangan na rin daw nitong bumalik sa bahay bago magdilim. Gusto sanang ihatid ni Lolo para malaman niya ang tinitirhan. Pero tumanggi yung babae, kaya nakontento na lang siya na ihatid ito ng tanaw. Nagulat na lang si Lolo at nagtaka dahil parang ang bilis na wala ng dalaga sa paningin niya. Para daw siyang bulang naglaho habang papalayo. Napakamot na lang siya ng ulo at inisip na namalikmata lang siya. Hindi tumigil si Lolo hanggat hindi niya nalalaman ang bahay ng magandang dalaga. Nagpatulong siya sa mga kaibigan niya para malaman ito. Noong mga panahon na yon, nagsisimula ng kumalat ang balita sa baryo nila na meron daw gumagalang mga aswang. May nabiktima ng araw pero hati ang mga tao sa paniniwala rito. May naniniwala, meron namang pinagkibit-balikat lang ang balitang yon. Sabi ng iba, posibleng mabangis na hayop sa gubat
ang may kagagawan ng natagpuang bangkay na wakwak ang dibdib. Pero yung matatanda, naniniwala silang aswang ang may kagagawan nun. Isang gabi humahangos na kumatok sa bahay nila lolo ang isang lalaki na sapo ang balikat at tagiliran. Nadali raw siya ng aswang. Mabuti na lang at nakatakas pa siya. Albularyo kasi ang tatay ni lolo at gumagamot ng walang bayad, kaya dito tumakbo yung lalaki. Nilapatan muna nito ang lalaki ng paunang lunas gamit ang kung ano-anong mga dahon. Kinabukasan ay inutusan niya si lolo na kumuha ng mga kakailanganin pang dahon at mga ugat-ugat na matatagpuan lang sa gubat. Agad namang sumunod si lolo at tinungo ang gubat. Nahirapan siyang hanapin ang uri ng dahon na pinapakuha ng tatay niya hanggang sa magawi siya sa pinakadulong bahagi ng gubat. Nagulat siya nang makita roon si Norinda na mag-isang naglalakad. Gusto na sana niyang tawagin at lapitan ang dalaga, pero naisip niya na mas mabuti kung susundan na lang niya ito ng palihim nang sa gayon ay malaman niya ang tinitirhan nito. Ganun nga ang ginawa niya. Ingat na ingat siya dahil ayaw niyang maramdaman ng dalaga ang presensya niya. Lalong ayaw niyang malaman na sinusundan niya ito. Hindi naman siya nabigo. Nakita niyang pumasok si Norinda sa isang bahay. Tuwang-tuwa si lolo. Masaya siyang umuwi, bit-bit ang mga pinapakuha ng tatay niya at ang ngiti sa labi dahil sa natuklasan. Nung araw din na yon, tinipon niya ang mga kaibigan sa tambayan nilang bakanting lote at nagplano sila. Haharanahin nila si Norinda. Wala namang tumutol sa mga kaibigan niya kasi usong-uso talaga sa panahon nila ang paghaharana sa mga babaeng napupusuan ng mga kalalakihan. At asahan mo na ang suporta ng mga kaibigan. Nagpaalam si lolo sa tatay niya. Hindi siya nito pinayagan dahil inaalala ng tatay niya ang paglaganap ng mga aswang sa baryo. Pero nagpumilit si lolo at nangakong mag-iingat. Wala na ngang nakapigil kay lolo sa paghaharana niya sa napupusuang si Norinda. Kasama ang 4 na kaibigan ay tinungo nila ang tirahan nito sa pinakadulong bahagi pa ng gubat. Nasa gitna na sila ng paglalakad nang makarinig sila ng nakakapangilabot na alulong. Hindi nila masiguro kung aso ba yon o ano. Isa sa mga kaibigan niya na si Pedring ang nagsabi na wag na lang kaya silang tumuloy kasi nakaramdam ito ng takot. Baka raw totoo nga ang mga aswang. Pero hindi pumayag si lolo dahil kung kailan daw ba nasa kalagitnaan na sila ay tsaka pa sila aatras. Wala raw duwag sa kanilang magkakaibigan. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Muntik pa nga raw silang maligaw dahil nakalimutan ni lolo ang daan. Mabuti na lang at naalala niya ulit nang makita niya ang putol na punong palatandaan niya. Sa madaling salita, narating nila ang bahay. Ang duwag na si Pedring ay kumapit sa braso ni lolo. Natatakot daw kasi ito sa paligid. Parang may mga nakatingin daw sa kanila na hindi nila nakikita. Inalis ni lolo ang pagkakakapit nito sa braso niya. Sisimulan na raw nila ang paghaharana para mawala na ang nerbiyos ni Pedring. Inumpisahan na nga nila ang paghaharana sa saliw ng dala nilang gitara. Nanginginig pa ang boses ni lolo sa pagkanta dahil sa kaba. Lalo na nang magbukas ng bintana si Norinda at masilayan nila ang maamo niyang muka. Pero hindi pa man nila natatapos ang harana ay biglang nagsulputan mula sa kung saan saang panig ng paligid ang hindi nila nakikilalang mga tao. Mga seryoso ang muka at matatalim ang tingin. Nagkatinginan silang 4 na magkakaibigan. Unti-unting humahakbang papalapit sa kanila ang mga ito. Kaya sila naman ay
humahakbang din papalapit sa isa't isa hanggang sa ma-corner na sila at mapalibutan. Si Lolo ang naglakas loob na magsalita at nagsabing hinaharana lang niya si Norinda at wala silang masamang intensyon. Pero yung mga nakapalibot daw sa kanila, parang hindi sila naiintindihan. Tapos bigla na lang silang inatake. Wala silang mapagpipilian kundi ang lumaban. Kitang-kita raw nila na bumangis ang anyo ng mga ito at nilabasan sila ng pangil. Tapos nakita rin nila ang mahahaba at matatalas na mga kuko. Kaya si Pedring ay napasigaw daw ng ubod ng lakas. Naalala ni Lolo ang pinabaon sa kanya ng tatay niya na asin. Dinukot niya yon sa bulsa at binudburan ang sino mang mahagip niya. Tama ang naririnig niya sa mga matatanda na ang mga aswang ay takot sa asin. Kaya nag-atrasan ang mga ito. Narinig din ni Lolo na inawat ni Norinda ang mga umaatake sa kanila. Lakad takbo sina Lolo at mga kaibigan niya palabas sa gubat. Nagkakandara pa sila pero hindi nila iniiwanan ang isa't isa. Nung medyo nakalayo na sila, nagpasya silang magpahinga muna saglit sa pagtakbo. Sinisisi si Lolo ng mga kaibigan niya. Hindi raw sila nito sinabihan na dalagang aswang pala ang haharanahin nila. Malamang gugustuhin talaga sila ng mga kamag-anak nun. Hindi para kay Norinda, kundi para maging pagkain nila. Humingi ng paumanhin si Lolo sa mga kasama dahil siya man daw ay hindi niya alam na may lahing aswang pala si Norinda. Saglit lang silang nagpahinga dahil natakot sila na masundan ng mga aswang doon. Nang sa wakas ay makauwi na ng bahay si Lolo, hinihingal pa niyang kinuwento sa ama ang nangyari sa kanila. Dahil sa narinig, kinuha ng tatay ni Lolo ang buntot pagi nito sa baul. Sinabi niya sa anak na ingatan yon at laging dalhin kahit saan magpunta. Nang sa gayon ay maprotektahan nito ang sarili. Anito, hindi doon matatapos ang engkwentro nila sa mga aswang dahil nalaman nila ang pinamumugaran ng mga ito, kaya't kailangan nilang maghanda. Sa sinabi ng tatay niya, hindi maiwasan ni Lolo na hindi makaramdam ng takot. Gusto na sana noon ni Lolo Anselmo na ilihim na lang ang nangyari sa kanila. Pero ang duwag at madaldal na si Pedring ay naipagkalat agad ang naging engkwentro nila sa mga aswang. Kaya lumaki ang takot ng mga taga-baryo. Madalang na ang pumapasok sa gubat dahil sa usaping yon. Bumuo naman ng ronda ang mga kalalakihan at plano nilang puntahan ang pinagkukutaan ng mga aswang na tinuro ni Pedring. Kasama sana si Pedring sa pagroronda nung gabing yon. Pero ginulantang sila ng balitang natagpuan ito sa likod bahay nila. Nawakwak ang dibdib at wala ng buhay. Gumapang ang takot kay Lolo sa nakarating sa kanyang balita. Sunod kay Pedring ay isa pang kasama nila sa paghaharana, ang pinunteriya ng mga aswang. At wala pang isang araw ang lumipas ay sinunod na rin agad ang isa pa. Kaya ang natitira pa sa mga kasama niyang si Jose ay humahangos na dumating sa bahay nila. Takot na baka siya na ang isunod ng mga aswang dahil nakita na nila at pinagkalat pa ang kinaroroonan ng mga ito. Hindi naman nagpatinag si Lolo. Gumawa siya ng paraan para hindi sila malapitan ng mga aswang. Nagkwintas sila ng bawang at naglagay ng asin sa mga bulsa nila. Kinuha ni Lolo ang buntot page na binigay sa kanya ng tatay niyang albularyo. Inihanda niya ang sarili sa paglaban sa mga aswang na kumitil sa buhay ng tatlo niyang kaibigan. Ayaw sanang sumama ni Jose sa kanya,
Pero napilitan ito nang sabihin niya na kung hindi nila gagawin ay tiyak na sila na ang isusunod ng mga ito. Kailangan nilang ipakita sa mga aswang na yon na hindi sila basta-basta magpapatalo. Nung nasa gubat na sila, hinamon ni Lolo ang mga aswang na magpakita sa kanila at labanan sila ng patas. Ganoon siya katapang. Paulit-ulit siyang sumigaw para mapalabas ang mga kampon ng dilim na yon. Pero namaos na siya ay hindi pa nagpapakita isa man sa mga ito. Sinabi ni Jose na umuwi na lang sila at sa ibang araw na lang bumalik doon. Humakbang na nga sila papaalis nang makarinig si Lolo ng mga kaluskos mula sa likuran ng malalagong halaman. Humigpit ang hawak niya sa buntot pagi. Si Jose man ay hinawakan ding mabuti ang sibat niya. Lumapit si Lolo sa mga halaman at walang takot na pinalabas doon ang nagtatago. Pero mula sa likuran nila, doon umatake ang mga aswang. Ang nasa likod lang pala ng mga halaman na lumikha ng kaluskos ay isang ligaw na hayop na mabilis ding tumakas palayo. Nanginginig sa takot si Jose. Muntik na itong makagat sa leeg. Mabuti na lang at tinulak ito ni Lolo para makaiwas. Sa sobrang takot ay hindi halos makagalaw si Jose, habang si Lolo ay matapang na nakikipagtunggali sa mga aswang. Hanggang sa isa-isa niyang napatumba ang mga ito at ang iba naman ay nagsitakas na. Hingal na napaluhod si Lolo. Napakaswerte niya sa pagkakataong yon dahil mga sugat na dulot ng kalmot lang ang natamo niya mula sa mga aswang. Ganoon din si Jose na tila na trauma sa nangyari. Mula nang mangyari yon ay natulala na raw ito at hindi na nakakausap. Bigla na lang sumisigaw ng aswang, kaya minabuti ng pamilya na ilayo ito sa lugar na yon para makapagpagaling. Iba naman ang naging epekto ng pangyayaring yon kay Lolo. Mas lalo siyang naging matapang at naghangad na makapagpatumba pa ng maraming aswang. Naging interesado siyang alamin pa ang mga bagay na may kinalaman sa mga ito at kung ano talaga ang kahinaan nila. Proud na proud naman ang tatay niya sa kanya, pati yung mga kapitbahay nila na nakaalam sa nangyari. Sinabi ng tatay niyang albularyo na tutulungan niya siyang magpalakas pa ng katawan para sa mga susunod niyang laban. Mula nga noon ay naging manunugis na si Lolo. Para bang kada aswang na mapapabagsak niya ay nadaragdagan ang lakas niya. Yun daw ang pakiramdam niya, sabi ni Lolo. Hangang-hanga sa kanya ang mga taga-baryo at naging takbuhan din siya ng mga ito tuwing may inaatake ang mga aswang. Pero sa kabila noon, hinahanap-hanap din daw niya ang presensya ni Norinda. Nalungkot siya na hindi na niya ito nakita. Hanggang isang araw habang nagsisibak siya ng kahoy ay bigla na lang niyang nakita si Norinda na nakatayo sa tabi ng isang puno malapit sa pwesto niya. Masaya siya na nakita ito, pero malungkot ang mukha nito na nakatitig lang sa kanya. Nilapitan niya pero pinahinto siya sa paglapit at anito tigilan na raw niya ang pagkitil sa mga aswang. Hindi nakaimik si Lolo. Mahal niya ang dalaga at ramdam niya na may pagtatangi rin ito sa kanya. Pero hindi niya mapagbibigyan ang hiling nito dahil hindi rin naman tumitigil ang mga aswang sa pagkakalat ng lagim sa kanilang baryo at sa mga karatig bayan nila. Tapos tumalikod na raw si Norinda at umalis. Mabigat na mabigat noon ang kalooban ni Lolo sa pagpili niya sa misyon niya kaysa sa pag-ibig na alam niyang hindi rin naman po pwede. Pinagpatuloy lang niya ang pagsisibak ng kahoy at doon ibinuntun ang bigat ng dibdib. Sinubukan din ni Lolo na ibaling ang atensyon niya sa ibang babae. Ngunit sa tuwing manliligaw na siya, ang babae ay
bigla na lang nasasawi sa kuko ng mga aswang. Hindi niya maintindihan kung bakit may kutob siya na si Norinda ang nasa likod nun. Nakita niya kasi itong umaaligid sa bahay ng babaeng nililigawan niya. Kahit pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na hindi yun magagawa ni Norinda, ay hindi mawala-wala ang pagdududa niya. Isang gabi mahimbing na silang natutulog nang maalimpungatan si Lolo. Napabalikwas siya ng bangon at napalinga. Ginising niya ang tatay niya. Sumilip siya sa bintana at nanlaki ang mga mata nang makitang napapalibutan ng mga aswang ang kanilang bahay. Matanda na ang tatay niya, kaya sinabihan niya ito na magtago na lamang sa silid at siya na ang bahalang humarap sa mga yon. Pero gusto rin daw ng tatay niya na makatulong. Mas gugustuhin daw nitong magwakas ang buhay na lumalaban kaysa ang magtago na parang duwag. Dahil sa sinabi nito, kaya hinayaan ni Lolo ang ama. Dalawa silang humarap sa mga aswang. Talikuran. Pero sa dami ng umatake sa kanila nung gabing yon, ay halos manlupaypay sila. Nung makita ni Lolo na inatake ng isang aswang ang tatay niya, ay nag-alab ang puot niya sa dibdib. Pero hindi na niya ito nagawang maisalba. Nasawi ang tatay niya. Nag-iisa na lamang si Lolo, kaya halos matalo na siya sa laban. Mabuti na lang at dumating noon si Norinda at tinulungan siya nito na matakasan ang senaryong yon. Hinaltak siya nito mula sa pagkakalugmok at mabilis na inilayo mula sa mga kalahi nitong aswang. Nung mailayo na siya, binalaan siya ni Norinda na hindi yun ang magiging huling pag-atake sa kanya ng mga aswang, kaya mas mabuti kung lilisanin na lang daw niya ang baryo. Nagpupuyos ang kalooban ni Lolo habang nakaburol ang tatay niya. Kahit iniinda pa niya ang sakit ng katawan mula sa mga sugat na tinamo sa pakikipaglaban, ay binabantayan niya itong mabuti dahil nakakakita siya ng mga aswang na pasilip-silip doon. Pinag-aaralan niya ang lihim na pagkilos ng mga ito. Paglubog ng araw ay may umaali-aligid na naman. Para bang naghihintay ng pagkakataon na makuha ang bangkay ng ama o umatake sa mga naglalamay. Hindi niya alam ang nasa isip ng mga ito, kaya bantay sarado siya. Hindi niya binibitawan ang buntot pagi. Isang gabi na napapaidlip na siya habang nagbabantay, ay muntik na raw makuha ng aswang ang bangkay ng tatay niya. Nagpanggap ito na makikiramay at lumapit sa kabaong. Pero nagising si Lolo. Nakilala niya ito na isa sa mga umatake sa kanila, kaya agad niya itong hinampas ng buntot pagi. Pero naging mabilis din ang pagkilos ng aswang na agad tumalilis sa po ang balikat na tinamaan ng buntot pagi. Nung nailibing na ang tatay niya, pag-uwi ni Lolo sa bahay ay nadatnan niya roon si Norinda na bihag ng mga kapwa nito aswang. Sinabi ng isang lalaking aswang na may hawak dito na ang isang traidor na aswang na tulad ni Norinda ay hindi nakarapat-dapat na daluyan ng dugo ng kanilang lahi. Ang ginawa nitong pagtulong sa kanya ay hindi naging katanggap-tanggap para sa kanila, at sa isang iglap ay sinakal ng aswang na lalaki si Norinda. Ibinaon ang matatalas na kuko sa leeg nito. Aalma sana si Lolo pero agad siyang hinarangan ng mga aswang, kaya't bumagsak na lang si Norinda na wala ng buhay. Tapos ay sinama rin nila ang bangkay nito papaalis doon. Talagang sinadya nilang ipakita ang pagpaslang kay Norinda sa kawawang si Lolo Anselmo. Naiwang nakatulala si Lolo. Kakalibing lang ng tatay niya at sumabay pa ang pangyayaring yon. Hindi niya nagawang ipagtanggol si Norinda dahil nanghihina pa siya, pero pinangako niya sa sarili na pagbabayarin niya ng doble ang mga aswang na yon.
muling nag-ipon ng lakas si Lolo. Pinaghandaan talaga niya ang pagtugis sa lalaking aswang na kumitil sa buhay ni Norinda. Dahil nag-iisa na lang siya noon sa buhay, kaya mas lalo siyang naging porsigido na magpalakas. Wala siyang ibang nasa isip kundi ang maipaghiganti ang tatay niya, ang mga kaibigan niya at si Norinda. Sinuyod niya ang gubat pero wala na ang mga ito sa dati nilang lungga. Bakante na rin ang bahay nila Norinda. Sabi ni Lolo habang nakatayo siya sa dating bahay nila Norinda ay naaalala niya ang matamis ng ngiti nito. Kaso saglit lang ang ngiti na yon na agad ding napalitan ng takot nang mapalibutan na sila ng mga kalahi nitong aswang noong manghahara na sana sila. Nung mga sandaling yon, sobrang lungkot daw ang pakiramdam niya dahil siya ang naging dahilan ng pagkasawi ni Norinda. Hindi naman nabigo si Lolo. Matapos ang ilang buwan niyang paghahanap sa lalaking aswang, ay nag-cruise ang landas nila sa isang talipapa sa baryo. Hinabol niya ito. Nagkagulo rin ang mga naroon sa habulang nangyari hanggang sa makarating sila sa tabi ng ilog at doon nangyari ang huli nilang engkwentro. Buntot pagi, laban sa matatalas na kuko at pangil ng aswang. Ilang beses nagmuntikan matalo ng lalaking aswang si Lolo, pero sa huli ay pareho silang bumagsak sa ilog. At nang makahawak ng putol na kahoy si Lolo, ay itinarak niya yon sa dibdib ng lalaking aswang. Yun na ang naging katapusan nito. Pero hindi pa yon ang naging katapusan ng pagtugis ni Lolo sa mga aswang. Gamit ang kalesang nabili niya sa murang halaga, ay nagpalipat-lipat si Lolo ng lugar para masundan ang mga aswang na nagpapalipat-lipat din sa mga baryo. Sa baryo na nalipatan ni Lolo, doon niya nakilala ang dalagang tindera ng mga gulay na si Pasita. Ito na ang pumalit sa lugar ni Norinda sa puso niya. Pansamantalang natahimik ang buhay ni Lolo sa piling ng bago niyang pag-ibig. Dumalang na rin kasi ang mga aswang na nakakaengkwentro niya. Hindi man sila naikasal, ay nabiyayaan naman sila ng isang anak, at yon ang tatay ko. Kaya lang tulad ng nabanggit ko na maagang nagkahiwalay ang nanay at tatay ko. Kaya ako ang naiwan sa pangangalaga nila Lolo Anselmo at Lola Pasita. Sina nanay at tatay kasi ay nagkaroon na rin ng bago nilang pamilya at tumira sila sa magkabilang lugar na malayo sa amin. Pero ayos lang naman dahil hindi naman nagkulang sa pag-aalaga sa akin sina Lolo at Lola. Pinunan nila ang pagkukulang ng mga magulang ko. Naging matatag sila pareho para sa akin. Bata pa lang ako, walang sawa ng binibida sa akin ni Lolo ang mga naging karanasan niya sa mga aswang na nakaengkwentro niya. Si Lola hindi masyadong naniniwala, pero ako dati pa bilib na. Lalo pang nadagdagan ang paghanga ko kay Lolo nang mapatunayan na niya sa akin na totoo ang mga kwento niya. 15 anyos ako noon at siya naman ay nasa 80 na. Pero kung titignan mo siya ay parang napakabata pa. Ang kisig pa rin. Puro masustansya lang kasi ang kinakain niya. Iniiwasan niya ang mga pagkain na alam niyang masama sa katawan. Nagkukwentuhan kami noon ni Lolo habang magkatulong naming nililinis ang kalesa niya nang dumaan ang isang babae. Nakita kong natigilan si Lolo. Parang nabigla yung reaksyon niya doon sa babae na nakatingin din sa kanya. Mabagal itong naglakad sa harapan niya. Tapos sinundan niya ng tingin. Kinalabit ko si Lolo. Tinanong ko kung nagandahan ba siya doon sa babae, kaya hinabol niya ng tingin. Sabi ko pa isusumbong ko siya kay Lola. Sabi ni Lolo, kilala raw niya yon. Hindi siya maaaring magkamali. Yun daw si Norinda, ang babaeng aswang na ikinuwento niya sa akin.
Nanlaki yung mga mata ko sa sinabi ni Lolo. Papanong mangyayari yun? Mukhang dalaga pa yung dumaan. Kung yun ang Norinda na sinasabi ni Lolo, dapat matanda na ito. Kasing tanda na dapat niya. Sinabi ni Lolo na sadyang may kakayahan ang mga aswang na pabatain ang itsura nila. Ang nagpapagulo lang sa isip niya ay kung bakit buhay pa ito at nagpakita sa kanya. Gayong kitang-kita niya ng paslangin ito ng kapwa niya aswang. Oo nga pala, sa kwento ni Lolo ay nasawi na ito. Pero ayon at dumaan sa harap namin na buhay pa at hindi nadagdagan ang edad. Nagtataka rin si Lolo kung paano siya nito nasundan sa baryong yon. Sinadya ba siyang tuntunin o nagkataon lang ang muling pagkukrus ng landas nila? Sigurado raw na may ibig sabihin ang pagsulpot nito roon. Kung totoo ang hinala niya na natatandaan pa siya nito. Habang alalang-alala si Lolo, ako naman sobra akong namamangha dahil hindi ko inaasahan na makikita ko sa tunay na buhay ang laman ng mga kwento ni Lolo. Nung gabing yon, naalimpungatan ako at nakita kong gising pa si Lolo. Nakapamintana. Bumangon ako at lalapitan ko sana siya, pero naunahan na ako ni Lola. Nakalapit na siya kay Lolo at tinanong kung bakit hindi pa ito natutulog. Narinig ko ang sinabi ni Lolo. Nagmamasid lang daw siya sa paligid. Nararamdaman niya na may panganib na namang nakaamba sa katahimikan ng gabi. Maski ako natakot sa narinig ko. Ibig sabihin, may mga aswang na naman siguro, tulad nung panahon ng kabataan ni Lolo. Kinabukasan sinama ako ni Lolo sa kakahuyan. Sabi niya maging alisto raw ako. Magkahalong takot at pananabik ang naramdaman ko noon dahil gusto ko rin na makaengkwentro ang aswang tulad ni Lolo. Dala pa rin niya ang buntot pagi. Ako naman patalim ang dala ko. Ginagamit ko sa pagputol ng mga kahoy na masyadong mahahaba. Pero alam kong magagamit ko rin yon sa oras na may lumabas na aswang doon. Sabi ni Lolo, malalaman ko na aswang ang kaharap ko kung wala itong anino, kung walang refleksyon o kung baliktad ang refleksyon ko sa mata nito. May kakaibang amoy din daw ang mga aswang na amoy langis na masangsang. Tinandaan kong lahat yon. Ang totoo marami pa siyang sinabi tungkol doon. Palabas na kami sa kakahuyan nang makasalubong namin ang isang lalaki. Kinabahan ako nang tumingin ito sa akin. Tapos bigla na lang itong hinagupit ni Lolo ng buntot pagi. Napatago tuloy ako sa likuran ni Lolo. Napasigaw sa tinamong sakit ang lalaki at patakbong lumayo sa amin. Tinanong ko si Lolo kung aswang ba yun. Tumango siya. Sinasabi ng araw ba niya at nagsisimula na naman sila. Kailangan daw niyang mabalaan ang mga taga-baryo. Pag-uwi namin sa bahay ay kinausap ni Lolo si Lola Pasita. Sinabihan ito na maagang magsasara ng mga bintana at pinto at binililan din na huwag makikipag-usap sa mga estrangherong makikita o makakasalubong nito sa daan. Umuo na lang si Lola pero kita mo sa mukha niya ang pagdududa sa mga sinasabi ni Lolo. Kaya binida ko sa kanya yung nangyari sa kakahuyan. Dahil doon ay nag-alala naman siya. Isang beses galing kami ni Lolo sa pangingisda. Malapit na kami sa bahay nang matanaw naming may kausap si Lola Pasita habang pinipinaw nito ang mga kinula niya. Nakatalikod ang babae pero nakilala agad ito ni Lolo. Tumakbo na siya papalapit sa kanila. Nakita kong nagmamadaling umalis yung babae. Pinagalitan ni Lolo ang lola ko dahil sinabihan na raw niya itong huwag makikipag-usap sa mga estranghero. Pinagtapat ni Lolo na ang babaeng kausap nito ay si Norinda.
ang babaeng aswang noon na hinarana niya at naging dahilan ng mga engkwentro niya sa mga aswang. Hindi naman makapaniwala si Lola Pasita dahil napakabata pa ng babaeng kausap niya kanina at nagtatanong lang daw ito ng direksyon ng lugar. Hindi naniwala si Lolo na yun lang ang pakay ni Norinda. May iba pa itong plano at kung ano man yun ay dapat niyang malaman sa lalong madaling panahon bago pa ito makagawa ng hindi maganda sa amin. Nung gabing yon, nagpatimpla sa akin ng kape si Lolo. Tapos sinamahan ko siyang magkape sa beranda. Kinuwentuhan uli niya ako ng ilan pa sa naging karanasan niya. Pero hindi pa lumalamig ang kape niya ay may natanaw na siya sa dilim. Pinapasok niya ako sa loob at binilinan na wag lalabas. Tapos ay kinuha niya ang buntot pagi at inutusan akong isara na ang pinto. Pero syempre hindi ko sinunod si Lolo. Interesado kasi ako na makita ang gagawin niya sa natanaw niya sa dilim na duda ko ay aswang. Kaya naman palihim ko siyang sinundan. Yung lugar namin ay mapuno talaga at layo-layo ang mga kabahayan. Patago-tago ako sa mga puno dahil ayokong maramdaman ni Lolo ang pagsunod ko. May sinusundan si Lolo. Palinga-linga siya. Nagulat pa ako nang biglang may tumalon mula sa puno at inatake ang lolo ko. Isang aswang. Tutulungan ko na sana si Lolo pero nakita kong yung tumalon sa kanya ay saglit lang siyang nakubabawan. Tapos siya naman ang umibabaw dito. Kaya nanatili na lang muna ako sa pinagtataguan ko. Kabadong-kabado ako sa susunod na mangyayari. Nanlalaki talaga yung mga mata ko. Para akong maiihi sa nerbiyos. Nakita kong binali ni Lolo ang ulo ng lalaking aswang at tsaka niya ito paulit-ulit na hinagupit ng buntot pagi. Hinihintay ko na magbago ang anyo nito o kaya ay maging abo pero hindi naman nangyari. Iniwan na ito ni Lolo ng walang buhay. Nakahinga na ako ng maluwag pero ninerbiyos uli ako nang tawagin ako ni Lolo at utusang lumabas sa pinagtataguan ko. Alam pala niya na sinundan ko siya. Hinayaan na lang daw niya ako para makita mismo ng mga mata ko kung paano siyang makipaglaban sa isang tunay na aswang. Habang pabalik kami sa bahay ay nanginginig pa rin ako sa nasaksihan ko. Pagbukas ng pinto ay si Lolo naman ang ninerbiyos dahil bumungad sa amin si Lola Pasita. Saan daw ba kami nanggaling at hating gabi na ay lumalabas pa kaming maglolo. Nagkatinginan kami ni Lolo. Hindi naman siya naglihim kay Lola Pasita. Inamin niya rito na may nakasagupa na naman siyang aswang. Ako naman yabang na kinuwento kay Lola ang bangis ni Lolo sa pakikipaglaban sa aswang. Nanlulumong napaupo si Lola sa silya at sabi mukhang kailangan na raw naming lumipat ng bahay para raw makaiwas sa mga aswang. Tumanggi si Lolo Anselmo. Hindi raw pag-iwas ang solusyon. Hinawakan naman ni Lola ang kamay niya at pinaalala na hindi na siya gaya ng dati nung kabataan pa na malakas at kayang labanan kahit ang pinakamalupit na aswang. Matatanda na raw sila para sa ganoon. Pero si Lolo, hindi na bago ni Lola ang isip niya. Malakas pa raw siya at sang-ayon naman ako ron kasi nakita ko na kung makipaglaban siya ay parang 30 anyos lang. Kinabukasan sinama ko ni Lolo sa pamimili sa bayan. Maaga kaming umalis, dala ang kalesa niya. May nadaanan kaming pagkakagulo sa talahiban. Huminto kami at nag-usisa. Nang hilakbot ako sa nakita ko. Isang bangkay ng babae na wasak ang dibdib. Halos wala na itong lamang loob. Tinanong ko si Lolo kung aswang ba ang may kagagawan nun. Tumango siya. Tapos ay umalis na kami. Nung mga sumunod na araw ay tinuruan ako ni Lolo
ng mga nalalaman niya sa pakikipaglaban para maprotektahan ko rin daw ang sarili ko kapag wala na siya. Kung minsan daw hindi lang lakas ang dapat pairalin, kundi utak din para matalo ang kalaban. Hindi pabor si Lola Pasita sa ginagawa naming pagpapractice dahil alam niya na meron kaming binabalak ni Lolo. Pero nangako naman sa kanya si Lolo na kapag natapos na namin ang misyon niya sa baryo ay pagbibigyan na niya ang kahilingan nito na umalis na kami roon. Hindi naniniwala si Lola na tutuparin ni Lolo ang pangakong yon dahil sa tingin niya ay hindi ito titigil sa pakikipaglaban sa mga aswang hanggat may aswang na nabubuhay at hanggat hindi ito nakabaon sa lupa. Hindi ko naman masisi si Lola sa nararamdaman niya dahil alam ko na nag-aalala lang siya para sa amin ni Lolo. Isang beses sinama ako ni Lolo sa kakahuyan para maghunting ng aswang. Pareho kaming may dalang itak at nasa kabilang kamay naman niya ang buntot pagi. Ulo at dibdib ang kailangan ko raw na targetin kapag may nakaharap akong aswang. Nangangatog ang mga tuhod ko noon at nangangatal ang baba ko sa nerbiyos. Pero pilit ko yung tinatago kay Lolo. Tapang-tapangan din ako dahil gusto kong maging katulad niya. Maya-maya pa, isang babae ang nakita naming humahangos sa pagtakbo papalapit sa amin. Humihingi siya ng tulong. Hinahabol daw siya ng aswang. Pinatakas na ni Lolo yung babae at naghanda na kami. Nung matanaw na namin yung aswang na humahabol sa babae, ay humigpit na ang kapit ko doon sa itak. Pero nagulat ako dahil yung aswang ay bigla na lang tumalikod at tumakbo rin palayo. Sabi ni Lolo, marahil ay natakot ito sa mga dala namin o kaya ay nakilala siya nito. Ilang beses pa kaming nang hunting ni Lolo Anselmo ng mga aswang pero bihira na kaming makakita at hindi na rin ito napapabalitang umaatake o nambibiktima ng mga taga-baryo. Akala talaga namin ay nawala na sila kaya si Lolo ay nagpasya ng tuparin ang pangako niya kay Lola Pasita para sa ikapapanatag nito. Inihahanda na ni Lolo ang kalesa nang biglang sumulpot si Norinda. Matapang itong hinarap ni Lolo at tinanong niya kung paano ito nabuhay at ano ang pakay nito ngayon. Malamig at napakahina ng boses ni Norinda nang magsalita siya kaya nilapit ko yung tenga ko sa kanila nang hindi masyadong nagpapahalata. Sinabi niya kay Lolo na hindi na mahalaga kung paano siyang nabuhay. Ang isang aswang ay maraming paraan para manatiling buhay sa loob ng mahabang panahon. Ang mga aswang noon ay maaari pa ring maging aswang sa hinaharap. Hindi ko maintindihan ang sinabi niya. Ang naintindihan ko lang ay nung sabihin niya kay Lolo na ipaghihiganti niya ang mga kalahi niya laban kay Lolo. Tutal naman daw ay kinalimutan na siya nito. Napaatras kami ni Lolo. Sa pagkakataong yon, hindi hawak ni Lolo ang buntot pagi niya pero alam ko kung saan yun nakalagay kaya dali-dali akong tumakbo sa loob ng bahay at kinuha yon. Natataranta namang lumabas din ng bahay si Lola Pasita pero natigilan ito nang makitang nakikipaglaban na si Lolo sa babaeng aswang na si Norinda. Pumaibabaw ito kay Lolo. Tila gigil na alisan ito ng hininga. Pero nakabuelo si Lolo at nakawala siya sa pagkakadagan at pagkakasakal ng aswang. Sinubukan ni Lolo na ipaalala kay Norinda ang nakaraan para maisip nito na hindi sila magkalaban noon. Pinaghiganti pa nga niya si Norinda sa pumaslang dito. Pero hindi nagbago ang mabalasik na anyo ng babaeng aswang. Mukhang desidido talaga siyang talunin ang lolo ko sa laban na yon. Si Lola naman ay walang ginawa kundi ang sumigaw sa takot. Kaya pinakakalma ko siya. Pilit kong pinapapasok sa loob ng bahay pero ayaw niya. Dumampot pa siya ng walis tingting at hahambalusin sana yung babaeng aswang. Buti at napigilan ko.
Sabi ko hayaan niya si lolo dahil baka mapahamak pa siya. Muntik ko nang makalimutang ihagis kay lolo yung buntot pagi niya dahil sa pag-iintindi ko kay lola. Nung maihagis ko na yun kay lolo ay parang bigla siyang nagkaroon ng lakas. Doon yata kumukuha ng lakas ang lolo ko. Gusto ko rin sana siyang tulungan pero nung lalapit na ako ay sumenyas ang lolo ko na wag kong ituloy at kaya na raw niya yon. Nag-ikutan sila, nagtantsahan ng lakas at muling nagsagupaan. Sa gitna ng paglalaban nila ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Pero hindi ito naging hadlang sa labanang nagaganap sa pagitan ni lolo at ng dati niyang minahal na aswang. Napuno sila ng putik nang magpagulong-gulong sila sa basang lupa hanggang sa magawa ni lolo na maipangsakal kay Norinda ang buntot pagi at tuluyan itong mawalan ng hininga. Nagkatinginan kami ni lola. Si Lolo Anselmo ay nanghihinang napasalampak na lang ng upo sa putik. Natakot ako nang mapansin kong maraming aswang ang nagtatago at nakapalibot sa amin nung mga oras na yon. Siguro ay nasaksihan din nila ang naganap na labanan. Napalunok ako sa nerbiyos dahil mukhang mapapalaban din ako. Pero nakita kong isa-isa silang nag-atrasan hanggang sa makaalis na silang lahat. Gusto sana ni Lola Pasita na ilibing si Norinda. Pero sabi ni Lolo, mas makabubuti kung dadalhin nila ang labi nito sa kakahuyan kung saan maaari itong kunin ng mga kalahi nitong aswang. Ganoon nga ang ginawa ni Lolo. Nung mailapag na niya ang mga labi ni Norinda sa kakahuyan, tinanong ko siya, paano kung mabuhay ulit ito? Kasi dati nga, napas lang na ito. Pero nabuhay ulit. Hindi masagot ni Lolo ang tanong ko. Marami pa raw hiwagang kinukubli ang mga aswang at hindi pa niya yun nalalaman. Kung sakali man na mabuhay ulit ang babaeng aswang, muli niya itong papaslangin. Yun ay kung nabubuhay pa rin siya. Mula noon ay wala na ulit nakaharap na aswang si Lolo Anselmo. Lumipat na kami ng tirahan at namuhay na ng mapayapa. Siguro ay hindi na nagawang mabuhay ulit nung babaeng aswang na si Norinda.